Kamusta pong muli mga kabayan? Kamusta pong lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan kahit po tayo naghihirap, lalo po ating bansa. Sana po maingatan po tayo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, samahan niyo po ako. Komentuhan na po natin agad ito. Ang mga congressman po, mga tambay. Ang mga congressman ay talaga pong hindi titigil at hahanap po ng butas mga tambay para po dito sa paninira sa mga Duterte. Binatikos po nila ang biro po ni dating Pangulong Duterte. At syempre po, pinipilit pa rin po nila ang impeachment sa Vice President mga tambay. Pero never po nilang imbestigahan ang 2025 national budget na napakarami pong questionable, lalo mga blanco na nagkaroon po ng numero na 241 billion. Sa katunayan ay may demanda na po at may kaso na po ang kanilang boss na tinatawag pong tambaluslos ni Vice President at mga ilang senador o ilang mga congressman mga tamay. Kasama po yata diyan yung mayroon po magagandang bag Kimbo. Kasama po yata yon mga kababayan. At syempre po, ay hindi rin po nila iimbestigahan ang talamak na korupsyon sa ating bansa, ang mga congressman. Paano nila iimbestigahan? Puro pera, puro korupsyon. Kasama yata sila ron. Dahil nga, 2 tao lang kumukontrol ng pera ng bansa. At yung sinasabi ni Atty. Vic, paano mo iimbestigahan ang talamak na korupsyon, laganap na korupsyon sa bansa? Dahil ano sabi ni Atty. Vic, ang korupsyon ay nagmumula daw sa institusyon ng Kamara at Senado. Diyan daw po nagsisimula ang malalaking korupsyon. Totoo kaya ito mga kabayan? Ang sinabi ni Atty. Vic, may katotohanan kaya? Painggan po natin ang Congress o mga congressman. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP Laban. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kumaka-rayta ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Pagpapalaganap niya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil bantas seguridad. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang mga senador na umaksyon na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara. Ay nako mga congressman, linisin nyo muna korupsyon sa bakuran nyo bago kayo magyayaw-yaw. Pati ba naman biro ni dating Pangulong Duterte? Logic yun Kung ikaw ay matalinong tao nag-iisip. Ano po ang logic doon? Komento ko po. Ang logic doon, napakarami po nilang mga senador, kaalyado ng Pangulong Marcos. Halos walang silbi. Yun po logic doon. Napakaraming congressman, 300 plus. Karamihan, walang silbi. Kaya nga po, nabanggit niya yun Napakarami nila ron. Mga walang silbi. Kasi kung may mga silbi yung mga congressman na yun, dapat bang mawala yun? Logic. Di ba? Ano po ang logic doon? Talamak ang korupsyon. Napakalaki ng issue sa 2025 national budget. Walang nag-iimbestiga ang mga congressman at senador. Di ba may mga silbi ba? Wala.
talamak ang korupsyon sa ginawa po na mga issue. Kung, di ba, hindi iniimbestigahan ng mga senador at congressman, saan dinala? Sa Korte Suprema. Para doon po maimbestigahan. Kasi walang silbi ang mga senador at congressman pagdating sa issue ng korupsyon sa bagong Pilipinas. Kaya ano sasabihin ni dating Pangulong Duterte? Na dapat mawala na sila dyan. Yun ang logic doon, mawala, palitan. Dahil mga walang silbi. Wala silang pakialam sa pera natin. Ano lang po ang tinututukan nila? Impeachment, kasuhan. Wala, kahit anong kaso ang isampa mo dyan. Mga abogado yan. Hindi magsasalita si dating Pangulong Duterte kung hindi niya alam yung sinasabi niya. Kung si Vice President ka, nagsalita siya eh. Ano po sabi ng Vatican, politiko, abogado, na miyembro pa ng gabinete ng Pangulong Marcos, na si Manong Johnny. Walang kaso, hindi pwedeng kasuhan ang BP Sara. Kasi nga po, takot na kayo. Katulad po ito ni Congressman ng Iloilo. Sir, Congressman, talamak na talamak po yata ang droga at mga drug addict po sa inyong lugar sa Iloilo. Sabi po ng kababayan nyo, laganap na naman daw po, tumatalamak ang droga dyan. At gumagamit ng droga daw po. Totoo po ba yan, Sir, Congressman? Bakit hindi nyo po linisin yan? Kasi natatakot na po kayo. Takot na po kasi itong mga congressman ito eh. Yung mga aso di umano, yung mga aso ng 19 Congress na natalamak po at ganid na ganid po yata at greedy sa pera ng bayan, mga greedy, mga talamak, mga balasubas di umano sa pera natin. Ayan po, yaw-yaw na po na yaw-yaw kasi malapit na po silang mainidoro. Kung hindi po magkakaroon ng laganap na dayaan, lalong-lalo na po, huwag po sanang magpagamit ang ating COMELEC sa dayaan. Mga kababayan, katulad po sa Amerika, wala pong nagawa doon dahil mismong taong bayan na ang ayaw sa president, sa grupo po ng President Biden. Mga tambay, di ba? Kaya dito po, mga congressman, hiyang-hiya naman kami sa inyo. Dadalhin nyo lang kami sa issue ng mga Duterte. Samantalang ang issue ay nasa inyo sa bagong Pilipinas, sa 19 Congress. Nasa 19 Congress ang issue. Kaperahan, 2025 national budget, kayo ang gumawa niyan. Anong ginawa nyo sa bicameral committee report nyo sa amin? Blanco. Tapos biglang nagkaroon ng himala. 241 billion. Walang investigasyon kayo riyan. Tahimik lang kayo riyan. Tapos napakarami nyong yaw-yaw pagdating sa Vice President. At sa dating Pangulong Duterte, dyan lang kayong may yaw-yaw. Pero yung mga korupsyon ginagawa nyo yata, puro kayo tahimik, kaya naglalakihan kayo. Hindi, para po kayo nagiging baboy ang mga itsura nyo. Bakit po kaya? Dahil sa dami po ng pera? Punong-puno po, kaya sagana-sagana kayo sa mga pagkaing masasarap? Di kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Samantalang kami, mga Pilipino, mga mahihirap, dinadaan nyo lang kami sa ayuda, sardinas, noodles. Samantalang kayo, pa-steak, mahinayo pa kayo, di umano. Mahindot kayo, di umano. mga loko-loko na to. Ibang klase, no? Ginagawa mga tanga. Hindi na. Malabo na kayo. Malabo na kayo sa sabaw ng pusit. Ayon po yan sa convicted ng child abuse na si Franz Castro. Hindi nyo na kayang gaguhin at bubuhin ng mga Pilipino ngayon. Dadalhin nyo lang kami sa impeachment. Saka dyan sa pagbabanta na biro. Hindi biro yan. Kung lalagyan mo ng logic ang sinabi ni dating Pangulong Duterte, wala naman talaga silbi. Mga walang silbi. Napakagaling nila mag-imbestiga sa Vice President, sa dating Pangulong Duterte. Samantalang sa talamak at laganap ang korupsyon, walang investigasyon to mga hindot na ito. Ang gagaling nyo. Hangang-hanga kami sa inyo. Imbestigahan nyo muna ang 2025 national budget
kung sino ang gumawa at sino naglagay ng mga blanco na 241 billion. Tuklasin nyo yan nang paniwala kayo ng taong bayan. Di ba? At imbestigahan nyo rin ang isang damukal na kaperahan namin. Umpisahan nyo sa Central Bank, ginto. Ano na nangyari dyan? Saan napunta? Anong proyekto? Di ba? Kamustahin nyo na rin yung ginawa nyong urgent, yung Maharlika Investment Fund. Kamusta na yan? Di ba? At yung perang inilipat ninyo, di ba? Kasama kayo dyan. Urgent nyo yan. PhilHealth, di ba? How many billions? At imbestigahan nyo rin ang flood control nyo. Proyekto nyo yan. Flood control. Ano na nangyari dyan? Hindi bababa sa 500 billion yan. Mga kababayan, huwag na po tayong magpagago, magpakatanga at magpaluko sa mga congressman na ito. At lalo-lalo po sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Itong mga hindot na ito. Ito po ang kailangan natin, mga kababayan, lalo sa Senado. Siyempre po sa inyong mga distrito, huwag nyo pong tangkilikin ang mga congressman, lalong-lalo po ang mga pumirma. Kasi yung mga pumirma, hindi man lang din nila iniimbestigasyonan kung totoo ba ang ginawang pirma na meron pong bonus sa kanilang mga opisina, pang-ayuda yata sa kanilang kampanya, di umano, hindi raw po bababa sa 100, 150 million bawat isang congressman na pumirma. Imbestigahan nyo po yan, mga congressman. Hindi po tanga, bobo ang mga Pilipino. Imbestigahan nyo, totoo ba kayo, pumirma kayo? Totoo ba 100 to 150 million pataas ang nakuha na inyong mga opisina para lang ma-impeach sa Kongreso ang isang Vice President? Mga kababayan, magpakatalino na po tayo. Huwag na po tayong maniwala sa mga congressman natin sa ating mga distrito, lalo yung mga pumirma. Hanapin nyo po, itanong nyo po sa kanila dahil kampanyahan na. Itanong nyo po nasaan ang pera ng bayan na pinirmahan ninyo. Yung pirma nyo, pera namin yan. Nasaan? Nasa inyo ba mga Bolt? O nasa inyong mga kabet? O nasa ibang bansa? Na deposito na sa ibang bansa. Di kaya, nagtatanong lang po. Ito po, tangkilikin po natin mga kababayan ang ating PDP laban na makapagpapabago at hindi po ito magiging trapo at magiging investigasyon po ay magiging tama na. Itatama na po nila investigasyon lalo po sa korupsyon ng bagong Pilipinas at syempre po maisabatas po ang bitay para sa mga politikong magnanakaw at ang drug test maisabatas para sa mga politikong adik, mga kababayan. Kailangan po natin silang dalhin sa Senado, mga kababayan. PDP po, PDP, laban ni dating Pangulong Duterte. Hindi po natin kailangan ng bagong Pilipinas, Senator. Hindi rin po natin kailangan ng bagong Pilipinas na mga congressman ng 19 Congress. Mga basura po. Mga basura ang ginawa sa atin. Kahirapan, 3 taong kahirapan, 3 taong korupsyon di umano ang pinagagawa po sa atin nila, mga kababayan. Sa muli, mga kababayan, huwag po natin kalimutan ang ating mga senador, mga kababayan, PDP laban, mga kababayan. Kailangan po natin sila para po maiayos, lalo sa mga investigasyon at lalo po sa ekonomiya na makakatulong sa ating bansa. Bagsak po ang ating ekonomiya, mga kababayan. Sumasadsad po. Napakataas po inflation, kahirapan, kamahalan ng bilihin, pati po ang ating mga reserve ay napakalaki po na nababawas na po na reserve sa ating kapirahan, mga katambay. Bilyon-bilyon dolyares na po. Pati ang ating reserve na ginto ay mukhang inuubos na rin po yata nila, mga kabayan. Kaya wala pong mangyayari sa ating bansa. Maghihirap po tayo pag mananatili pong sila ang nasa posisyon. Walang investigasyon, walang mga proyekto, pera natin hindi maipaliwanag dahil walang investigasyon. Ang mga korupsyon nila, walang investigasyon. Pag nakapasok na po ang 20 Congress,
at majority po ay kaalyado po ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, doon pa lang po magkakaroon ng malawakang investigasyon sa perang kinurap di umano nila. At syempre po, pati ang issue ng korupsyon ng Pangulong Marcos at ang issue po ng kanyang droga issue ay may imbestigahan na po yan sa Senado, mga kababayan. Maraming salamat po. Tangkilikin po natin ang mga tamang politiko po na makapagpapabago pa sa ating bansa. Paalam po at maraming salamat po sa nagusto po sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.